Pinos. Oras sa Father Elmer Pinili, Ilocos Norte, alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, kinumpirma po mahabigan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Talaga ang lupit ng mga sindikato ng kidnappers ngayon, ano ha? Na talagang pinutulan po ng daliri, ha? Yung pong 14 anyos na estudyante ng British School of Manila dyan sa BGC. At ito nga ba na-rescue o pinalaya ng mga kidnappers? Kasi iniwan po nung mga kidnappers mabigan yung bata sa isang lugar noong isang gabi dyan sa may Makapagal Avenue, Parañaque City, mahibigan, ha? Alupit, ano, ha? At asan ba yung video natin, ha? Abay, medyo malaki na pala yung malaking bulas yung kidnap victim, ano, ha? Ayan, halos kasing tangkad ng mga ha? Yung mga taga anti-kidnapping group ba ito, ha? Ayan, ang laking trauma siguro sa batang yan, ano, ha? Pero ang sabi po ng ating Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tugisin. Ayan. Yan ang tanong, ha? Ayan. Dapat kumilos ang ating kapulisan dito, PNP, CIDG, at ganoon din anti-kidnapping group, ha? Bagamat kahit na foreigner pa, mga foreigners ang involved dyan kaysa Pogo o Pinoy, ha? The mere fact na may nangyaring kidnapping po, mahibigan, abay, ito'y siguro hindi lang po dito sa Pilipinas nababalita ngayon yan. Paano pa pupunta rito yung mga investors kung ganito po ang nangyayari sa atin? Abay, matatakot sila, ha? Pero ang lupit kung Pogo related nga ito, kasi sinasabi po yung tatay doon ng victim ay na-involved din sa Pogo. Sila, ha? Pero kahit na po mahabigyan ng kidnapping case pa rin ito. At ang malungkot dito, Mr. President, abay, hindi basta-basta ito. Kesa Pogo related o hindi, kung 40 cases na po ang naitala ng PNP na kidnapping, abay, nasaan yung mga kidnappers? Bakit walang nahuhuli, Mr. President? Kaya ang order po ng ating Pangulong Marcos, tugisin ang mga kidnappers. The order is dead or alive. Hindi dong. Tugisin po, hindi po dead or alive. The order is dead or alive. Ayan, pero ang lupit din itong si DILG Secretary John Vic Remulla, ano, ha? Itong utol mo, Seka Boying, ha? Abay, pinag-e-explain po ang Philippine National Police Chief General Romel Marbil, ha? Ano bang order mo, Sec John Vic, ha? Within 24 hours ba? Mag-explain, verbal o in writing, kung bakit dumaan ang convoy ng General Marbil dyan po sa EDSA busway, mahibigan. Aba, talagang very strict, ha? Ang ating DILG Secretary. The order is dead or alive. Hindi naman na dong. Kaya lang, pero alam mo dong, para siguro mabigyan din ng leksyon, itong mga foreigners gumagawa ng mga ganitong krimen dito sa atin,
baka kinakailangan na rin magsampul dong. The order is dead or alive. Ayong buntag, Mr. President. Ayan, kumusta po ang mga taga Davao, ha? Abay, kumusta po ang inyong mga Lucky Nine? Lucky Nine yata ang tawag nila dun sa kanilang mga kandidato sa pagkasenador, ha? Sa PDP. Ayan, dahil siyam lamang po sila. Pero malungkot din pala ang nangunguna sa mga sa mga surveys, ha? Katulad na lamang itong si Congressman Erwin Tulfo. Abay, palibasa consistent na number 1 sa rating, mahabigan. Abay, ayaw tantanan ng disqualification case. Ngayon po, mahabigan, finailan na naman. Pero ang alam po niyo, isang usap-usapan dyan, ha? Abay, kahit matapos na siguro ang eleksyon, abay, meron pa rin magpa-file ng disqualification case kung sa eleksyon ay maging number 1 pa rin ang Congressman Erwin Tulfo. Alam po niyo kung sinong magpa-file daw ng DQ? Kung magiging number 1 sa umanalong senador ang Congressman Erwin Tulfo, yung pong number 13. Damdamin Bayan. Pero nausa ang disqualification case, petition, COMELEC Chairman Boy George Erwin Garcia. Abay, pati itong si Congressman Edwin Garjola ng Batangas ng Construction Worker Solidarity, kung Romeo Momo, ha? Abay, nainggit yata itong kanilang kalaban sa politika na si Jay Ilagan. Yung bang Vice Mayor ng Mataas na Kahoy dyan sa Batangas, na kalaban ng Garjola. Ayan, good morning, Jalti Bayan. Abay, nagpa-raffle kasi itong si Congressman Edwin Garjola ng kotse doon sa Barako Festival diyan po sa Lipa City, ha? Abay, nainggit yata ang Jay Ilagan. Abay, form of vote buying na raw yun. Kaya po siya ay pinapa-disqualify. Ayan, ikaw naman Jay Ilagan, magpa-raffle ka rin. Flash Report. Flash Report! Naku, hindi pa papasok ang Fire Prevention Month, mga habigan, pero mga kuya, mga ateng, sunod-sunod na po ang sunog at meron pong mga namamatay. Eto po, ha? Mga namatay sa sunog sa barangay San Isidro, Galas, Quezon City, abay 4 na. Naku, sino ang mga ito? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, nadagdagan nga ng 2 doon sa unang 2 na kinumpirma ng mga operatiba ng Bureau of Fire Protection. Itong pangalawang labi, yung 2 doon sa 4 ay nakita doon sa restroom, doon sa CR, na nasa ikalawang palapag nitong 3 palapag na paupaang gusali na nandito sa aking likuran. Yung unang 2 kanina ay nasa pagitan ng ground at second floor doon sa may hagdan nakita. Yun yung kinumpirma ngayon ng mga tauhan, mga operatiba ng BFP at maging ng SOCO dito sa lugar na ito. Kanina pumasok na itong mga tauhan ng Urban Search and Rescue ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dala-dala nila yung chainsaw. Kung maririnig ninyo dito sa background, ay mayroong mga chainsaw na silang dala-dala dahil pamputol doon sa mga rehas, pati yung Val, nakita ko yung bintana, yung iron grill ba ang mga bintana? Correct. Yun yung lumang grills na inilalagay doon sa mga bahay nung araw, dahil may kalumaan na rin itong bahay na ito na inyong makikita, dahil dito sa harapan puro grills yung makikita dito sa 3 palapag na paupa na ito dito sa number 18 9 de Agosto Street dito sa Barangay San Isidro dito sa Galas, Quezon City. Yung 2 may isa pang hinahanap ngayon dahil 4 na yung nakitang mga labi dito sa nasunog na 3 palapag na paupahan dito sa
Barangay Galas dito sa Quezon City. Yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at maging yung mga tauhan ng SOCO ay nandun pa dun sa itaas mismo at ginagalugad pa dahil maraming mga kwarto ito, Mayor. Maraming mga kwarto ito na nasunog. Paupahan ito. Maraming mga kwarto dun sa may pinakaunahan dahil medyo malaki-laking compound dito. Kaya yun ngayon yung ginagalugat nitong mga tauhan ng PNP Forensic Group, particular na itong Scene of the Crime Operatives ng Quezon City Police District at inaalam kung makikita yung isa pa na inahanap. Ang pinabanggit kanina nitong si Senior Fire Officer 4 Rolando Pallena, yung tatlong nawawala at itong dalawang unang natagpuan ay initial lamang doon sa bilang dahil hindi pa nila mabatid kung gaano karami itong mga residenteng umuupa dito sa 3-story na paupahan na ito dito sa lugar. Maaari kasi, Mayor, na mayroon pang ibang mga nakatira dito na dahil wala yung kanilang mga pamilya ay hindi sila kabilang doon sa mga sinasabing missing dahil walang naghahanap. Yun yung isa doon sa hindi inaalis na posibilidad ng Bureau of Fire Protection. Baka mayroon pang iba. Pero, yes, Mayor. Ba't ilan pa ba yung missing? 3 yung missing, Mayor, pero ang problema, hindi alam kung gaano karami yung umuupa dito sa paupahan na ito. Okay. Mari kasi na merong nakatira dito, walang naghahanap, so hindi sila mapapabilang. Doon sa initially ay missing person. Yung missing person na 3, ang pinagbasihan lamang ay dahil sa merong naghahanap. Yun yung isa doon sa posibilidad na tinitingnan ngayon ng Bureau of Fire Protection at maging ng Scene of the Crime Operatives ng Quezon City Police District. Yung chairman ng barangay kanina ay tinatawag ko para alamin natin, baka meron silang record kung gaano karami yung umuupa rito para pagbasihan kung gaano karami yung nawawala. Pero tumanggi na muna na magsalita itong barangay chairman, itong Galas, Barangay San Isidro dito sa Galas, Quezon City. So sa ngayon, Val, ay ihintay pa. saan nagtatrabaho yung mga nangungupahan dyan sa apartment? Wala pang kinukumpirma, Mayor, na ganyang detalye, maging sa kung ano yung pagkakakilanlan mga pangalan nung 4 na natagpuan initially na mga labi dito sa nasunog na 3 palapag na paupahan, Mayor. At anong pinagmulan? Tama ba yung saksakan charger daw na naiwan? Inaalam pa, Mayor, ng Bureau of Fire Protection kung ano yung pinagmulan, posibleng pinagmulan nitong sunog na, take note, Mayor, tumagal lamang ng halos 40 minuto. Wow. 40 minuto lamang ang tinagal. Alas 2:02 ng madaling araw kanina nang sumiklab itong sunog at naapula dakong alas 2:48 ng madaling araw. More or less ay 40 minutes lamang yung itinagal. Pero nag-iwan na ng 4 na patay habang mayroon pang isa na pinaghahanap ng mga tauhan ng SOCO at maging ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Yung mga residente at kamag-anak ng ilan doon sa mga nawawala ay nandito ngayon sa gilid nitong isang lugar na isinet up na dito para asistihan yung mga otoridad ng Quezon City Government at maging ng Bureau of Fire Protection, yung mga kamag-anak ng mga nakatira na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan yung isa sa kanila. Okay. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report mula rito sa Barangay Galas, Quezon City, kung saan isang malagim na sunog ang nangyari, kung 4 na ang patay, isa pang nawawala, at ito ay 2 araw bago ang March 1, ang opisyal na araw dito sa ating bansa na idinideklara ang Fire Prevention Month. Val Gonzales, back to you, Mayor. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Nakalungkot po, mahabigan. Sino ba ang chief ng Bureau of Fire ngayon na Maluha? Yuel, ha? Ayan. Siguro habang papalapit po ang Fire Prevention Month, pwede sila siguro magkaroon ng campaign, ha? Para sa ganun po ay mabigyan ng babala, ayan, ma-alerta ating mga kababayan na mag-iingat ngayon pong Fire Prevention Month. Next month po yan. Flash Report.
Report! Report mula sa Malacanang, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dead or kay digong lang yun. Ayan na. Nagpasalamat sa patuloy na suporta ng ADB, Asian Development Bank sa Pilipinas. Bakit pat tayo magpapasalamat sa ADB, ha? Ibabaon na tayo uli sa utang o magpapautang? Ayan. Sa bagay, para sa mga development project naman yan, kaya lang dapat matutukan yung mga project na yan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso mula sa Malacanang. Let please come in. Lakay, muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking ambag ng Asian Development Bank sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pagbisita sa Malacanang ng bagong presidente nito na si Masato Kanda, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta ng ADB sa tinawag nitong pinakamahalagang partner ng bansa. Binagit ni PBBM na panahon pa lamang ng administrasyon ng kanyang ama ay nakaalalay na sa Pilipinas ang ADB. Ila naman sa mga proyektong pinondohan ng ADB sa kasalukuyang administrasyon ay ang Bataan Cavite Interlink Bridge Project, ang Davao Public Transport Modernization Project, Climate Change Action Program at ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Samantala ngayong umaga, Lakay, ay haharap kay Pangulong Marcos ang mga bagong kinatawan ng Sweden at Egypt sa Pilipinas. Magpupresenta ng credentials sina Ambassadors Anna Ferry at Nabil Zaki. At mamayang hapon, matutuloy na ang pagbubukas ng Fort Santiago River Walk o ang Phase 3 ng Pasig River Bigyang Buhay Muli Project na dapat sanay noong nakaraang linggo pero ipinagpaliban dahil sa masamang panahon. Dadaluhan niya ng Pangulo mamaya sa Intramuros, Maynila. Walk in the park, walk in the seaside. Anong oras yan, Miss Let? Riverside, Lakay. Riverside, ayan. Alas 5:30 pa yan mamayang hapon. Mamayang hapon, ayan. May pa-snack ba dyan mamaya? Ano ba mga attraction diyan na bukod sa magandang tanawin na maalala natin si Crisostomo Ibarra, ayan, sina Crispin. Crispin. May mga kainan pala diyan, Lakay. So walang problema kung mamamasyal kayo at gutumin. Ayan, okay, maganda, ha? Ayan, pero matindi yung order ng Pangulong Marcos kahapon, ha? Tugisin ang mga kidnappers. Nagbigay ba ng deadline? Abay, dapat kumilos ang ating anti-kidnapping group. Oo, ayun. Walang deadline na ibinigay, Lakay, ang PALG. Pero sabi nga ni Secretary Rebulla, yun mismo yung utos ng presidente kung sinasabi pala na kilala na itong grupo, habulin na yung mga yan, pulihin na yan. Alam mo ito rin ang kahinaan ng Philippine National Police. 40 cases na pala ang kidnapping kaysa Chinese man involved dyan o hindi. Ba't hindi inaksyonan? Ba't walang yata mga nahuli mga kidnappers? Kundi pa maging controversial itong estudyante ng British School na pinutulan ng daliri, hindi pa ito makarating magbibigyan ng order ang presidente. Hindi naman, Lakay. Actually, yung binabanggit kahapon ng anti-kidnapping group ay 8 yung kaso ngayong taon at yung 5 dyan ay naresolba na. Walang mga binayarang ransom yan, Lakay. So parang ganito din daw yung nangyari na nung nasukol na ay iniwanan yung mga bihag. Ganon din. Yung report ni General Gina Fajardo since January last year hanggang this month ay 40 cases ang naitala nilang kidnapping cases. Yun lang yung mga naitala pero may mga naresolba naman sila. At ang sabi rin nga ng AKG ay may mga nahuli na doon sa sinasabing kasi di ba, Lakay, mga Chinese na may mga kasama din mga Pilipino, may nahuli na sa mga yan pero syempre mayroon pa ring mga nakatakas at patuloy nilang tinutugis. Ganon?
Tapos mga bodyguards mga taga-Special Action Force. Anyway. Ayun, lakay. Ayun lang. Siguro dapat Gerald Marbil, ha? Abay, magsample Secretary John Vic, ha? Abay, hindi pwede yung may na-resolve ba, kailangan magpakita rin ng gilas para matakot ang mga kidnappers. The order is dead or alive. Dong, chill lang. Sinabi naman nila na hindi pa tapos itong kasong ito, kahit napalaya yung biktima ay patuloy pa rin yung magiging operasyon ng PNP Lakay. Ayan, sige, abangan natin yan kung gaano kabilis kumilos ang ating kapulisan. Maraming salamat, Miss Let. Magandang umaga, balik sa Lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Leta Narciso. Anong sinesenyas mo, Lotto King, ha? Ngayon na ba yan? O ikaw talaga? O sige na nga, ha? Baka mapanis yung ayuda. Sandali lamang, Het, at ito muna sa ating bagong lakas, bagong tikoy, bagong ampaw mula sa Ninong ng Bayan, nandyan sa may barangay Bambang, Pasig City. Aba, kina Mayor Bico, ha? Sa ating DZRH, bagong lakas, bagong ampaw. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sino ang bibigyan mo na Aguinaldo Sherwin? Ninong Sherwin, please come in. Yes, magandang umaga. Lakay kayo dito nga sa barangay Bambang sa Pasig City. Talaga namang malakasan na napapakinggan yung programa dito sa Capitolio Homes. Dito yan sa barangay Bambang. Dahil nandito pala sa bungad ng sa checkpoint. Entry gate. Sa gate. Yung gate yung radyo. Yan na, Aba, ganda ang transistor ni Kuya. Yan, isang alahero. Yan ang alahero. Mukhang mayaman. Paano mo, Kuya? Fernando Alak po. Si Fernando Alak. Alag ba? Kala ko Alak agad. Alag. At palagi ka nakatune in sa programa nila kay Dayo. Tuwing umaga po, 8:30. Aba. Nakatune nila sa Gizari. At sino pa rin announcer pag umaga? Hindi yung Makalabo po. Aba, bigyan ka agad na Aguinaldo yan. Mula pa rin ng unang panahon. Hindi yung Makalabo pa rin. Sige na lang. 1,000 pesos, bagong 1,000 yan. Para sa yan, Pambili na Hana shampoo yan, Kuya. Ayan, Lakay, ito. Para may alag ka. Para lalong lumakas, sumigla. Ayan, bigyan ng vitamin E yan, Emperador Light. At syempre meron pa, tingnan mo, ko talaga yung radyo, Lakas. Meron sa grocery na DZRH para sa iyo. Salamat po sa DZRH, Lakay Dio Makalma. Walang anuman na. Mga kapitbahay ko, lalo dito sa mga taxi driver, tricycle, mga terminal na tricycle dito sa tapat ng entry gate dito ng Capitolio Homes. Ayan na, Estoda pa, mga Estoda. Kaya maraming salamat sa inyo at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Ay, nako, napakadali lang. Mag-tune in lang sa DZRH at kaya susunod nating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas from March number 6. Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. At congratulations sa Kuya Fernando Alag dyan sa may barangay Bambang, Pasig City. Dito sa ating mahabigin, tapos na ang Pasko, Congressman Martinez, ha? Yan, tapos na ang Pasko, tapos na ang Valentine's Day, ha? Dito sa amin, Pasko pa rin. Babalikan po natin mga bilang pang mga reports. Sandali lamang sa ating mga reports. At siyempre dito sa ating susunod na segment ng ating programa. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang
ating job interview mamaya po mahabigan ay taga Maynila, ha? Kinabahan naman ko dito sa 2x2 kanina. Akala ko sino yung dalawang mataas na opisyal ng Manila na ipapa-aresto, ha? Akala ko mayor, vice mayor, congressman, ha? Abay, yung pala ay taga-tourism ng City Hall nung pampanahon ng dating Pangulong Erap Estrada. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan, busy-busy mga taga Supreme Court. Ang daming petisyon na ipinafile sa kanila, ha? Oras sa CJ Alex Jesmundo. Abay, Ninong Don Simeon Champion Chu. Oras ganap na alas 8:37. Ang balik. May dede si Deo makalma pagtutusan nyo. Damdaming bayan. Oras Sister L. It's 8:47 at good morning Lakay. Good morning sa mga nanonood, nakikinig. Magandang umaga Pilipinas at Diyos marhay na aga Bicolandia. Ba't pagka congressman ni-interview natin, napaka-formal mo? Siyempre kailangan. Baka bigla ako maipatawag. Ganun ba? Ayan. Pero bago ang ating segment ng Bakit Ikaw, ha? Abay, batiin mo natin ito, nakikinig sa atin, ha? Ayan, taga-Philippine Star ito. Oh. Ang editor ng Philippine Star, si Marichu Villanueva. O, Ichu, happy birthday! Alamat tayo dyan. Ayan, wala bang paano? Pakanton? Pakanton ka naman. Ayan, bala si paring Jun dyan. Ayan, Ichu, ha? Ayan, binabati ka rin ni Boss Miguel Belmonte ng Star, ha? Ayan, kumusta ka na, Boss Miguel? Ayan, nung nagko-column tayo sa Filipino Star, may column ako dun eh. Sabi ko, ba't kayo hindi ilabas-labas ito? Ilang beses ko nang sinesend, finafax, hindi ginagamit, ha? Kaya pala hindi inilalabas yung topic ko, ha? Si dating speaker, Sunny Belmonte, tatay niya pala yun. Hindi mo kasi tinitingnan muna eh. Nawala sa isip ko. Speaker Adonis, good morning. Kumusta po kayo, ha? Ayan. At yung mga taga DCEC, nakikinig din, nanonood sa atin. Ayan, nakamonitor siya sa malaking TV nila sa DCEC, ha? Batin daw natin si General. Ayan, Jen Subariaga, ha? Alam ba tayo yung Jen, ha? Si Kuyang Dominic Ramos, si Venice Fernandez ng Gapana City. At happy birthday din kay Lida Aquino at kay Colonel Reynaldo de la Cruz ng Anti-Cybercrime Group ba? Hello po, good morning. Maraming ginagawa ito, maraming trabaho, ha? Busy yan lang. Binabati ni Chris at Grace Vera Sansano. At dino tayo Sister L sa ating Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang ating aplikante ngayon na Sister L, ba't mag-a-apply pa ito? Congressman na ito. Oo nga. Siyempre Lakay higher position kasi. Kaya kailangang mag-apply ulit sa masang Pilipino. At ang makakasama natin ngayon, unahin ko na Lakay, siya ay Second District Representative mula dyan sa Valenzuela City, Lakay. Sa Gatchalian City, ha? Yes, Gatchalian City. Tumatakbo siya, Lakay, na independent ngayong halalan sa bilang senador. Pero as congressman, ang kanyang partido ay PDP, Lakay. Partido ni na dating Pangulong Duterte. The order is dead or alive. At ang kanyang nakatapos siya, Lakay, ng Bachelor of Science and Business Administration sa UST, University of Santo Tomas. At alam mo Lakay, konting pahapyaw sa kanyang personal na buhay. Siya ay President of Liturgy of Music dyan sa National Shrine of Our Lady of Fatima. Noong 1995. Wait lang. Ilang taon pala ako noon?
Huwag ka na magkwenta. Ayan, Music teacher din siya, Lakay. Songer, ha? At naging board of director ng Philippine National Red Cross Valenzuela Chapter. At Lakay, alam mo, nakakatuwa sa kanya. Nagsimula siya bilang SK Kagawad. Noong, nilagay mo ko, mabasahin ko na, 1993 hanggang 1997, Lakay. Naging SK. Nagsimula siya doon hanggang sa naging Barangay Kagawad. SK na ba to o hindi KB? Ayan. SK na, Lakay. Grabe ka naman, panahon mo yun. Kung maingay, ayaw ni Manang Aimee ng ayaw ganyan. Nga pala. Kasi iba yung kanya. Sabihin, tumatanda na si Manang Aimee Marcos. Ayan, naimbagang-bigat po. Ayan. At Lakay, naging Barangay Kagawad siya from being SK. SK Kagawad, naging konsehal din siya. Naging vice mayor, Lakay, at ngayon ay congressman na siya. From top to bottom, ha? Yes. SK Kagawad, Barangay Kagawad, konsehal, vice mayor, congressman. Ayan. So, in short, Lakay, nagsimula siya sa pinakababa ng hagdan. Nagsimula sa laylayan. Ayan. So, at ang makakasama natin, Lakay, si Congressman Eric Morales Martinez mula dyan sa Valenzuela. Ano niyo kayo itong boxer na Mexican, yung nakalaban ni Manny Pacquiao? Eric Morales, Ayan. Sa bagay, sa hilatan ni Congressman, may lahing lahing Mexicano. Chinese Mexican. Kasi singkit. Singkit. Para ka singkit din Ayan. Pero anyway, Congressman Eric Morales Martinez, sir, ayan, una. Lakay, pabatiin mo muna. Oo nga pala. Sige, bumating muna kayo sa taga Valenzuela, ha? Magandang umaga, Lakay, sa Sister El, sa ating mga taga-lungsod ng Valenzuela, sa Kalakhang, Maynila, sa mga taga-Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Akala ko, mga 40s lang ito, 30s, late 30s, baby face kasi. Golden boy na rin pala ito. Ayan, halos magkasaedad lang pala kami. Ayan. Totoo? Batuhin kita dyan. Parang wait lang, Lakay. Malabo ba mata ko o ano? Anyway, diretsahan na tayo. Congressman Eric Morales Martinez, sir, bakit ikaw? Bakit mo gusto maging senador? Dahil alam ko ang trabaho ng paggawa ng batas. Malinaw naman po na ang pagkandidato o ang pagiging senador ay paggawa ng batas. At binanggit na rin ni Sister El kanina, yung pinagdaan ng political career ko. SK Kagawad, Barangay Kagawad, konsehal ng bayan ng 6 na taon, vice mayor ng 9 na taon, at congressman ng 9 na taon. Lahat ng posisyon na yan are policy making arm of the government, legislative arm. And we all know ang Senado ay lehislatura. Paggawa ng batas, lawmaking. So, yung bakit ikaw, alam ko ang paggawa ng batas at kumbaga sa job application, ito po ang resume ko. Hindi man ako sikat gaya ng mga survey na lumabas ditong nakarang araw, pero yung resume ko, karapat dapat pagpilian ng sambayan ng Pilipinas. Sabi mo hindi ka sikat, pasisikatin ka namin. Salamat. Malaking bagay ito, Kadeo. Kasi yung mga sikat, ayun na yata pa-interview rito. Sikat na raw. Okay lang yun. At umatin po ako ng debate, ha? Talaga? Talagang hindi ako nag-a-absent. Debater ito si Congressman. Sa GMA 7, tsaka yung Sambeda debate, nandun din po ako. Pag-inimbita tayo. Pero alam mo, Lakay, siya ay tumatakbo kasing independent. Though, as a congressman, siya ay nasa ilalim ng PDP. Pero bakit kayo tumatakbong independent ngayong kayo po ay tumatakbo bilang senador? Ayaw mo pasama sa partido ni dating Pangulong Duterte ng PDP? Ganito po yan Noong 2016, ako ay kumandidato sa Kongreso. Ako po ay nanalo ng PDP. So, 3 lang kami ron na PDP. So, sa pagtakbo ng pagiging Pangulo ni PRRD noon, ay PDP po ako. So nitong 2022 sa huling termino ko bilang congressman, tumakbo tayo under the unity team, ang pagsasama ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Duterte faction na grupo. Partido Federal ka na ngayon? In that sense, yung pong unity team na yon ay pinananatili ko hanggang ngayon sa aking sarili, yung pagkakaisa.
kahit syempre ngayon iba yung ingay na naririnig natin sa politika, mahalaga na ang isang senador o ang isang legislator sa pagtingin niya, if given the chance ng sambayan ng Pilipino, ay ang tignan yung hindi yung political accommodations, rather kung ano yung masigit na makakatulong sa sambayanan. At tingin ko yung pagiging independent ko ay makakatulong sa kasalukuyang administrasyon sa ating Pangulong PBBM upang itaguyod pa yung kanyang mga programa in the next 3 years. At it wouldn't take it away from me na ang suporta ko kay PRRD. He had his share of being one of the best presidents ng ating bansa. But looking forward, of course, gusto rin naman nating in the same light ang ating Pangulong PBBM ay magtagumpay. Kulang pa yung line-up nila. Hanggang siyam lang sila eh. Kulang ng 3. Kaya nagulat ako nung ikaw ay member pa ng PDP. Anyway, Congressman Martinez, alam mo na lawmaking ang trabaho ng isang senador. So, kung ikaw ay papalarin maging senador, ano ang mga panukalang batas na ihahain mo na pwedeng pakinabangan ng taong bayan? Nakalagay na rin dyan sa polyeto ko na pinamimigay nito in the last 2 weeks. More or less, ang main focus natin do sa mga panukalang batas na ating ifa-file sa Senado ay nakalaan sa kalusugan at transportasyon. Kong, ito yung camera para mas maganda yung view mo. Ayan. So, kita ang ganda lalaki mo. Oh, thank you. Salamat. Isang bill na ating ifa-file ay yung the creation of the Metro Manila subway system. As we all know, sinisimula na ngayon yan. At, kaya lang bagal eh. Hopefully, before the term of the president ends, matapos yung unang segment, Valenzuela to Taguig. Okay. Pero dapat tignan din natin na hindi pwedeng isang linya lamang yan. So, an enabling law is needed para ito'y maging polisiya na ng Estado, hindi lang policy ng presidente na pag nag-iba yung presidente, magiging iba yung direksyon. So, an enabling law creating the Metro Manila subway system, an enabling law that would create that subway system para hindi lang isang linya siya, kokonekta siya sa Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Taguig, Pasig, Marikina, all the 17 cities para yung problema ng traffic ng Metro Manila in the next 20 years ay matapos natin. Sabi ko kay Secretary Vince Dizon ng DOTR kailangan bago matapos ang term ni Presidente Marcos yung subway umabot hanggang Batak, Ilocos Norte Layo nun para yung mga magluluto ng empanada at saka bagnet dun sa Batak. Mainit pang darating. Pagka pinadala dito sa Manila, pagdating sa Malacanang mainit-init pa. Well, taking the cue from that, talagang the mass transport system natin in the next 20 years dapat pagbigyan natin ng tuon. Produkto ng Ilocos makarating sa Manila in a few hours time, mainit-init pa. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, products entering Metro Manila in a matter of 1 hour, 2 hours. Malaking tulong sa ekonomiya. Then you go as far from Metro Manila going to Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, towards Bicol, Camarines Sur, Norte, Albay, Sorsogon. So just imagine the economic activity that it would give. Talagang solusyon at magbibigay ng momentum para sa ating bansa is a mass transport system. At alam ito mo, yung mga batas na maganda yung mong balak mo, Congressman Martinez, sir, kasi nakita natin mga karanasan natin nung unang panahon, yung mga magagandang project ni Apo Ferdinand Marcos Sr. Pagdating ng Cory time, nabura lahat. Ayan, hindi na ituloy yung ibang project. Pero ngayon, nakita nila maganda pala, ibinabalik. Ayan, siguro dapat may continuity sa mga project na magaganda. And an enabling law ang kailangan natin para ang policy direction of the state. Ay, may batas tayong ganun. Kailangan talaga pagtuunan to. And not only that, we must also think now yung mass transport system ng Cebu. So I'm proposing an enabling law creating the Metro Cebu rail system.
Kasi we all know now Cebu is the potential economic boom in the Visayas. And of course, yung Mindanao Rail System, Metro Mindanao Rail System. Davao. Davao, Di na nasimulan. Cagayan de Oro. So it has to take off in the next 20 years, and an enabling law would be the catalyst para maging policy of the state, not only of a president of a specific term. So yun yung mahalagang batas na ating ifa-file sa Senado. And I think in the next 20 years matapos natin, magastos na ang subway, magastos na ang rail system, pero as we go on, mas lalaki yan. We have to do it. We have to do it. And the time is now, and we have to start. Although sabi nga nila, mahaba yung linya na yan. Pero we have to do it. Ayan, hindi lang naman subway, railways natin. Ayan, tama ka dyan. Mass transport system. Ang laking bagay niyan sa mga katulad ng mga farmers. Mas madali na mag-transport ng kanilang mga produkto kapag mayroon tayong transport system. Di na kailangan ng mga private vehicle para makapag-transport ng mga goods. Exactly. At saka baka mabawasan pa ang traffic. Yes. Wala nang magkokotse niyan pag maganda ang transport system natin. Kadeo, a complex metro subway system will solve the problem of traffic in Metro Manila. Imagine kung taga Valenzuela ako, sasakay ako ng subway, makakapunta ako ng Parañaque. Then after ng Parañaque, pupunta ako ng Caloocan, pupunta ako ng Marikina using the complex subway system. And that's the way to go. Ayan. Wala ka na makikitang tao sa kalsada. Nasa subway lahat. Ayan. At ito naman Kong, bilang kayo po ay dating chairman ng House Committee on Youth and Sports Development, puntahan po natin sa mga kabataan. Alam naman po natin, yung maramit ang kabataan po natin, yung ilan, mga hindi nakakapag-aral dahil po kulang sa pera, pinansyal. Yun po yung problema. Ano po yung pwede nating magawa pa na mga proyekto para sa ating mga kabataan? Well, yung issue ng edukasyon, libre na yung pagpapaaral sa kolehiyo. Pero kailangan dagdagan pa natin ng baon. Iba yung libre yung pagpapaaral, pero yung suporta naman para makapunta sila sa eskwelahan on a daily basis. Mamasahe, baon. So we have to work on a legislative law that would support our mga kabataan natin sa pag-aaral na through some kind of a baon program, at saka yung logistical requirements na may gastos pa rin para sa kanila. It is important na ang kabataan ay nasa eskwelahan, hindi nasa kalsada. Ayan. At speaking of edukasyon, alam po niyo ang isang issue nga pala, Congressman Martinez, sir, yung mga rambulan ba sa mga eskwelahan? Ayan. May nakita ba kayong solusyon niya? Kasi isang ba yung nag-viral Rizal, Lakay. Rizal. Sa Rizal. Ay, naka-uniforme pa yung mga estudyante. Ayan. So, ano sa tingin niyo ang dapat solusyon dyan, Congressman Martinez, sir? Well, meron naman tayong hazing law, anti-hazing law that goes with it. So, mahigpit na pagpapatupad ng eskwelahan sa mga kabataan. And minsan kasi ang ating mga kabataan exposed sa elements ng social media, TV, and parents play a pivotal role. I don't have the numbers, pero malinaw naman karamihan ng mga kabataan natin na nai-involve sa mga ganitong bagay. Yung mga magulang, hindi na natututukan yung pagpapangaral sa mga anak. Tayo noon, nung bata tayo, 6:00 ng gabi. Uwi ka na. Uwi na, dadasal na. Naalala ko pa yun. Orasyon. Yung ano nga ba yung sa gabi, 6 o'clock habit? Rosary, Lakay. Rosario. Nung time namin noon, may Black Rosary pa noon. So, I think it should start sa bahay. And sa eskwelahan, of course. Ayan, yung sa yung foundation ng mga bata, maganda. Ayan, yan, yung good manners and right conduct. GMRC. I think that curriculum of good manners and right conduct sa ating school, especially sa formative age. Yang sa elementary pa lang, maliliit pa lang. Opo, magmano tayo. Nawala na yung mga ganyan. Things like that. Yun yung somehow na-erode ng new thinking ngayon. Mga free thinkers, ika nga. Pero sa Japan, industrialized country na ang Japan, maunlad na bansa, pero yung mga Hapon, believe ka sa kanilang disiplina, Congressman Martinez, sir. So siguro ganun. Kasi ang sabi ng mga Hapon,
mga 2 years yata, 3 years na talagang ini-emphasize yung yung good conduct sa mga bata habang nasa eskwela. Kaya paglaki ay dala-dala. Ayan, maayos sila. Talaga sa disiplinado sila. Ayan. And it would carry on to the next generation. Dahil paglaki nung batang yun, magkapamilya siya, ikukwento niya, this is the way to go and this is the culture that we at hindi kailangang baguhin. Sa kalusugan na Congressman Martinez, may programa ba kayo rito? Kasi ikaw pala ay director ng Philippine National Red Cross. Batang Gordon ka pala. Valenzuela sa Valenzuela chapter. So, ito yung this is something personal to me. If you see some hospitals natin, may kidney center. Specifically sa organ na kidney. Heart center, lung center, may specific na ospital, specialty para doon. But we don't have a national skin center. Data would show na maraming Pilipino rin ang may problema sa kanilang sa balat. I myself, I have to confess to you, I am a psoriasis patient. I'm a sore patient. And we number around 700 to 800,000 sa buong Pilipinas. Wow. That is an autoimmune disease. Napakahirap niya kadeyo i-control. Walang gamot, pero you have a diagnostic care. Pero yung may mga tao na they'll just live with that dahil wala naman, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So a national skin center is something that I will file in the Senate, the creation of such hospital. So what are the numbers? 1 to 1.5 million. It could go as high as 2 million na mayroong mga ganitong problema. Various issues about skin diseases. With specialty concerns, ma-address natin yung problema ng mga Pilipinong yan. The creation of, we could start, of course, at the heart of the country, Metro Manila. Then, as we go on, but we have to start, and kung may kidney center, may lung center, may various centers. Center, kidney, heart sa kalang sa skin center is also important. The biggest organ of our body is the skin. Balat balat. Totoo yan. Pero ito kong mataas po ang kaso ng dengue sa banggitin na natin ilang mga lugar. Sa Mandaluyong mataas, Quezon City meron din po, may mga namatay na din. Kahit sa Visayas region po marami na din dyan ang nagiging biktima po ng dengue. Mayroon po kasing nung nakaraan yung may piso sa mosquito. Yung nauhuli ng lamok. Tapos ang kapalit nun ay piso. Mayroon kang barya, may pera ka makukuha. Ano po yung opinion ninyo na kayo po, Billy, syempre naging board of director po kayo ng Philippine Red Cross at Valenzuela chapter. Ano po sa tingin, ano po opinion ninyo? Yung ganito ba? Okay ba yung ganitong solusyon? Or mas may dapat tayong maging solusyon pagdating sa ganitong issue aside sa paglilinis ng kapaligiran natin? At saka ito yung dapat gawin ng Department of Health. At maging action ng DOH. Ano ba yung lamok? Kailangan mahuli buhay o kahit patay. Dead or alive. Dead or alive to come. Ayan, dead or alive daw. Is dead or alive. I've heard about that. Isang barangay ata. Mandaluyong. It's a creative way of showing the people we have to eradicate itong mga lamok. Nagpapakawala pa ng palaka. sa Mandaluyong ba yan? Mandaluyong yung piso QC yata yung plan na magpapakawala ng palaka. I think sa Mandaluyong ngayon maraming yung gumagano na yun, mga piso. Lahat sila mga palakpakan. Well, on a serious note, I think beer pa nga. On a serious note po, I think that barangay is just trying to emphasize the point of eradicating the mosquito. Pero of course, we all know this is time and tested. DOH has shown it to us. Seek and destroy. You seek the breeding grounds of these mosquitoes. San ba yun? Yung mga stagnant waters. So the bottom line, maglinis tayong lahat. It's a habit that a habit-forming thing dapat sa lahat ng Pilipino. Na maglinis ng bakuran natin, maglinis ng komunidad. That's the only solution to dengue. It's the season of dengue. Global warming, sabi nila sa pag-aaral, is contributing to this. Pero the bottom line,
Hindi dadami ang lamok kung naglilinis tayo. Mawawalan sila ng breeding grounds. So, walang baradong mga kanal, walang stagnant water na mga alulod kung nililinis natin ang mga komunidad natin. So, make it a habit. Make it a habit na maglinis tayo ng komunidad natin at ang ating mga bahay. I think that's the ultimate solution to the mosquitoes. Yung piso-piso kada lamok is a creative way, pero ano lang yan? Ayan. Papogi na lang yan. They want to exaggerate the point of pero Congressman Martinez, sir, ayan, bilang naging kongresista, nakailang term po kayo? 3 terms. 3 terms po kayo. Nung kayo kongresista, ano ang mga panukalang batas na ginawa ninyo at meron po ba kayong naipasang batas? Yes. Mahalaga yun na sa Kongreso, may 2 uri ng batas kaming pwedeng ipasa. Batas of national concern. Okay. At syempre, district congressman ako ng Valenzuela. Batas of local concern. So, siguro ito may pagmamalaki ko sa amin sa lungsod ng Valenzuela at sa aking mga kababayan. Yung batas of local concern na nagawa ko para sa lungsod ng Valenzuela ay yung increasing the bed capacity of the Valenzuela Medical Center. Ito yung ospital namin na gumagamit taga Valenzuela, Caloocan, Malabon at parts of Bulacan. That's a that's a national DOH funded hospital. Meron palang ganyan dyan. So from 200 bed capacity, gumawa tayo ng batas. Ngayon siya is 500 bed capacity. Ano epekto ngayon ng batas? Okay. Because of that law, obligado ang DOH na pondohan. Yes, exactly. So yun yung of local concern. Of national concern naman na batas, since kanina nabanggit nyo na chairman ako ng Committee on Youth and Sports. At that time, yung issues ng athletes natin ang pinag-uusapan. The welfare of our athletes, the training program. We created the law, the National Academy of Sports. Ito po yung batas na naglalayo na lahat ng kabataan na mahuhusay natin, may nakitang potensyal ng mga kabataan, ay dalhin sa isang academy. Yun ay nasa Clark City at doon sila mag-train, mag-aral, suportahan para pagdating ng tamang panahon, when they hit the peak of their athletic performance, makapagbigay sila ng mga karangalan pa katulad ni Caloy Yulo at nila Heidelin Diaz. So yun yung national law naman of total importance sa buong Pilipinas na nagawa natin. The creation of the National Academy of Sports. Ngayon, functioning na siya at marami na tayong atleta na nandun na mapotensyal, nag-aaral sila at nagte-train at the same time. So yung issues na the next Olympics, the next international competitions in the next few years in the future, magiging magandang resulta para sa ating bansa. Local law and national law nagawa natin bilang mga babatas. Kayo ay concern sa ating kalusugan sa ospital, Congressman Martinez, sir. Ayan na siguro para makadagdag sa inyong mga panukala kung kayo papapalaran sa Senado. Yung mga government hospitals natin, Congressman, kalunos-lunos po ang kalagayan, ha? Abay, saan ka naman nakita ng pasyente na nandyan na sa hallway, nakaupo sa monoblock, yung pasyente, hawak-hawak yung dextrose, yung mga nasa orthopedic, bago mabigyan ng bakal yung paa, inaabot ng halos 1 taon. Ayan, so paano natin matutugunan yung ganitong problema? Ano ba nangyari sa ating health system? Bakit ang mga government hospitals natin ay nagkahaganyan? Well, yung isa sa panukala rin natin, hindi ko pa nabanggit kanina, aside from the establishment of a national skin center, yung paglalagay ng mga super health centers sa kanayunan. I-institutionalize na yon. Kasi ang nangyayari ngayon, maisip ni Congressman, gusto ko magkaroon ng super health center sa lugar namin. So gagawa ng batas. So ito, pag gumawa tayo ng pangkalahatang batas, institutionalizing the super health centers, ang DOH ngayon, ang mandato nila, pag-aralan, ano ba yung mga lugar na malayo sa mga lunsod within 1.5 hours to 2 hours bago makarating sa pinakamalapit na ospital, kailangan may super health center na sa kanayunan. Lalo na kung densely populated yung kanayunan para hindi nagpupuno yung ating mga
malalaking ospital sa mga lungsod. Just imagine, magpapa-x-ray lang pala. Tama. I-ultrasound. So 2 hours, 3 hours travel sila pupunta sa bayan para sumiksik dun sa ospital. But if we have a super health center, kasi ang pinagkaiba ng super health center sa isang health center, yung super health center, may mga diagnostic care na ron. X-ray, ultrasound, may doktor. So more or less yung primary health care na hindi na makailangan pa dumiretso kagad sila sa malalaking ospital sa lungsod. Within that periphery of those cities, na-address na. So, this is one thing para ma-decongest natin. Maganda yan, Congressman. Kaya lang, sana nakalipas na, hindi ko lang malaman kung anong administrasyon yan. Ang daming pinatay mga ospital sa mga probinsya, na ito yung ospital, ala naman doktor, alang gamot. Ayan, walang kulang ba sa support? Well, DOH really has to put in a strategy. Saan lang ba dapat may malaking ospital? Saan yung super health center? Para at least the spread of our health services, strategic yung placement. Yung hindi naman kailangan talagang pumunta sa malaking ospital, dito na lang kayo. Yung 3-4 hours sa travel time, pupunta ron para lang magpatingin pala nung ubo niya. Ito naman yung super health center. Magpapacheck up pa lang pala nung kanyang tiyan. Hindi pa ito yung super health center. So these things have to be strategically put into place. And DOH has really tignan itong mabuti. Yung issue na to na binabanggit ko. Congressman Martinez, sa ibang issue po, ayan, 215 yung mga congressmen na pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kasama ba ka sa pumirma doon sa impeachment? Hindi po ako kasama sa pumirma. Hindi ba? Bakit? Ang unang dahilan ko po ay ang political stability at economic development ay magkasabay. They go side by side. Walang investor na pupunta sa isang bansa o isang lugar na magulo. Exactly. That's a no-brainer for all of us. At this point in time, I have to give credit to the current administration. Our GDP is good. Although hindi natin na-meet yung target by some percentages lang, napakaliit. Pero the economic activity is moving. Collections of the customs and BIR shows they hit the target. Ibig sabihin, maganda ekonomiya. Then ang projections ngayon ng mga international observers, we will be hitting 6% GDP plus next to India. So yung growing economy, pangalawa tayo to India. So just imagine a politically unstable country and the economic activity. So yun yung unang dahilan, and I think it will lead us to nowhere pag itong impeachment issue na to ay mag-flourish. Pangalawa, if it's God's grace na manalo akong senador ng Pilipinas and abutan ko ang impeachment hearing na to as an impeachment judge, the first question to be asked is, Senator Martinez, where would be your impartiality about this issue, knowing kung in-endorse mo ang impeachment complaint? So, question kagad ako as an impeachment judge. Pero more importantly, yun nga, political stability and the economics go side by side. The uncertainty of things ay yan tinitingnan ng mga negosyante yan, mga investors. Okay. Pero Lakay, bago ba sa tanong mo, mayroon kasing nag-message dito at ang kanyang, eto medyo ano yung tanong niya, siguro taga Valenzuela to Kong. Sabi niya, Kong, bakit hindi ka nag-mayor ng Valenzuela na lang? Sabi niya, gusto niya mag-mayor ka na lang doon sa Valenzuela. Ayun yung kanyang message dito sa atin. Well, my line of expertise, gaya ng binanggit ko sa inyo, is about legislation. 33 years. Walang ganyang kandidatong kumakandidato ngayon sa Senado. 33 years sa paggawa ng batas. They have their other credentials. Pero yung akin, nag-iisang kandidato, number 41, Eric Martinez, na may ganyang credentials. Being a mayor is a legislative, is an executive position. That's another line of job. At in fairness, of course, to the Gatchalian, they're doing a good job for the city of Valenzuela. But for me,
I know where I could contribute to this country. I know where I could contribute to my city of Valenzuela. And the word legislation comes to mind. 33 years of legislative experience. That's what I'll bring to the Senate. That's a resume na hindi man sikat, pero yung resume ko dapat tignan ng buong Pilipinas. Walang ganyan. Sa 64 pang kumakandida. Ilan pa ba kami? 63 pa na kumakandida sa senador. Nagsimula sa baba bilang SK Kagawad, Barangay Kagawad, Consel Vice Mayor, and congressman. Tingin ko yung nag-message sa atin, gusto ka lang maging mayor talaga. Binabata ka ni Mayor Wes Gatchalian. Hi, Mayor Wes! Good morning, Mayor. Si Mayor. Good morning sa mga taga-Valenzuela. Good morning, Mayor Wes. Okay, Congressman Eric Morales Martinez, sir, bilang panghuli. Ayan, ano ang inyong kausapin mo ang ating mga kababayan? Bakit ikaw? Ate ka muna, may mayroong magtatanong mula sa Caloocan. Hindi namin agad nakita, nakatago eh. Ayan, sige. Eto, Kong, meron sa'yo magtatanong. Ang ating kasamahan si RH23 Edwin Duque, nandyan ngayon sa Caloocan at meron po magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. Edwin. Miss Elaine, Mayor at kaya Congressman Martinez, isang umiidolo rin sa inyo dahil nga sa inyong galing bilang Congressman sa Valenzuela. Si Kuyang Mike Camito ng Caloocan naman na nakasubaybay rin sa inyong mga accomplishment. Meron sa itatanong mo kaya Congressman Martinez. Itatanong ko lang kay Congressman Martinez kung siya ang papalari na manalo sa pagkasinado, anong gawin niya kung paano ibaba yung taas ng bilihin ngayon? Ayan, presyo daw ng bilihin. Pero si Congressman Martinez, Congressman ng Valenzuela, ito hindi Congressman ng Caloocan. Meron yatang Congressman Martinez sa Caloocan dati. Ayan, okay. Ang sagot, ang tanong Congressman Martinez, sir, paano dumahaba ba ang presyo ng mga bilihin? Okay, I'll put it this way, Kade. Pag mayroong kandidatong sinabi nga, ito gagawin natin, ito solusyon, nambobola lang yan. Eleksyon eh. Pero ito ang tamang sagot dyan. Oversight. The function of a legislator. Baka ang problema lang ipatawag yung mga iba't ibang ahensya na hindi ginagawa yung trabaho. Baka kailangan lang may batas naman, hindi lang napapatupad. Baka naman issue lang to ng yung hoarding, smuggling. Ba ipatawag natin yung mga ahensyang dapat gawin ang kanilang dapat gawin upang yung supply ay bumaba sa taong bayan. It's a law of supply and demand. Pag marami tayong supply, bababa ang presyo. Kaya in a long term, it's a thinking forward thing. Ang dapat natin gawin, improve natin ang agriculture natin. Let's be a powerhouse agriculture like before para yung mga issues of the outside forces of inflation, the international supply, hindi tayo apektado. Let us itong minsan na naisip ko to ang bagyo laging nasa Luzon, Bicol, tatama sa Central Luzon. In a thinking forward plan, bakit hindi natin tutukan ang Mindanao as the agricultural powerhouse of this country? Hindi sila masyadong dinadaanan ng mga bagyo. So, ang harvest season doon maaari 3-4 times. Sa atin, tumama sa Bicol, tatama sa Central Luzon, tatama sa Isabela, Cagayan area. So, madidisrupt ang supply. Tapos yun na idadahilan natin, konti ang supply, aangkat tayo sa ibang bansa. Pag angkat natin, mas mataas na presyo, itatago pa nung iba. So, these things, oversight, and in a long-term plan, Mindanao would offer as the food basket powerhouse of this country. Ayan, Edwin, ayan, hindi ipaparefill ni Congressman Martinez ang law of supply and demand. Sino yung kausap natin na nasa linya? Edwin, ang pangalan niya? So yung siya nagsasabi si Kuyang Mike Mike Camito po. Si Kuya Mike. Kuya Mike, satisfied ka naman sa sagot ni Kong? Ayan. Oo, satisfied talaga ako sa sa sagot niya. Alright, thank you Kuya Mike. Taga Caloocan. Okay. Thank you, Mayor. Maraming salamat Kuya Mike at Edwin Duque. At bilang Panghuli Congressman Martinez, sir, kausapin ang ating mga kababayan, bakit ikaw ang dapat nila iboto sa darating na eleksyon bilang isang senador? Mga kababayan ng sambayan ng Pilipinas,
Ako po si Eric Morales Martinez. Hininog ng panahon simula SK Kagawad, ngayon ay kasalukuyang congressman. Iba naman, bago naman. Ang karanasan sa paggawa ng batas ay napakatagal. At yun ang aking lakas ng loob upang tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Ito po, lagi ko sinasabi sa Valenzuela. Valenzuela is difficult. You need serious people to do the job. In the same light, ganun din po ang sasabihin ko, bansang Pilipinas, napakaraming hamon ng bansang Pilipinas. You need serious people to do the job. And how do we determine that? Tingnan nyo po yung mga track record, tingnan nyo po yung pinagdaanan. Hindi po ako sikat, pero sa araw na to, sa DCRH, sa pagkakataon, maraming salamat. Number 41 is a serious candidate running for the Senate, Eric Morales Martinez. You need serious people to answer the problems of this country. Magandang umaga po, bansang Pilipinas. Sayang lang tayong oras. Pakat na yung pasana natin. Pero number 41 po. Number 41. Ayan, ang number ni Kong Eric Martinez. Ayan. Maraming salamat. Ito ano ni Kong. Kong, pwede ba itong pamaypay din? Ayan. Pamaypay tayo. Maraming salamat, Congressman Eric Morales Martinez ng Valenzuela City, independent candidate. Although na member siya ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Good luck, Congressman Eric Morales Martinez, kandidato para sa pagka-senador. Thank you and good morning. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang kulang pong chismis sa iyong kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Nung sabi Senator Jinggoy, oras si Sir L. It's 9:34, Lakay. In fairness dun sa in-interview natin si Congressman Martinez, walang baser for the first time. Oo, Lakay. For the first time, in fairness, pag-monitor ko sa YouTube channel natin. Anong sabi ng kanyang mga kamag-anak? Wala. Hindi ka mag-anak, Lakay. Kasi yung ibang nagko-comment dito, natatandaan ko mga username nila. Mga avid listener natin to. Anong sabi nila kay Kong Martinez? Sabi dito ni Edgar, iboboto kita, Kong. Ito taga Iloilo to, Lakay. At ito may nagsabi dito, si Elizabeth Tisalona, sabi niya, mukhang matalino si Kong at maganda ang layunin niya. Sana manalo siya. Ayan, sabi ni Vigilante, ito ang karapat dapat na nakaupo sa Senado, na iintindihan kung ano ang gagawin at trabaho. Mukhang positibo ang feedback ng... At alam mo lang kayang kaibigan mo? Ano? Si Sir Aman Tosino, itago na natin sa pangalan. Aman Tosino. Sabi niya, ng bayan. Iboboto ko yan, ipapangampanya ko yan din sa Malbar, Batangas. Kaya kalain mo yun, Kong, nakakuha ka ng boto agad. And saka disente si Kong, walang hangin, hindi mayabang. Kaya napansin ko medyo shy boy. Ayan. Shy type si Congressman. Pero pwede sa Senado. Yes. Daming bayan. Sandali lamang sa ating mga reports. May utang pa akong espesyal na balita. May utang ka sa amin. Kala mo ba? Magbayad ka. Ganun ba? At ayon sa ating bubit ay Justice Sam. Ayan. Si Justice Sam, ang daming tinatapos na mga kaso ngayon sa ombudsman. Talaga ba? Tambak ba? Tambak, ayan. Abay, Justice Sam, gusto mo tulungan ka namin. Baka yung mga iniimbestigahan mo dyan, may alam kami dyan. Makakatulong sa desisyon na nalakay sa hatol. Ayan, na para kung grabe na talaga yan, guilty. Ayan. Guilty. Iakyat na sa sandigan yan. Ayan, sandali lamang at ayon na sa ating bubita, Sister L.
Sandali lang mga Raymond, tapusin ko na nga ito kasi itong mga golfers nagagalit na sa akin ha. Although na sabi naman ng iba, tama lang kayo, wag mo na ituloy. Sabi mo, bakit? Kasi nagagalit si Mrs. Baka daw pagdudaan lahat ng mga golfers ganun ang ginagawa. Ayan. Hindi naman lahat si Raulo. Kayo sorry. Hindi pala pwede. Ang golf kasi laro dito ng mga gentleman Ayan. Akala ko laro ng mayayaman. Hindi naman lahat. Ayan. Pero kung na nakaka-LL na lang. Ayan, pero kung naglalaro ka sa Manila Golf, pang mayaman yan. Kung member ka dyan. Ayan. Depende ba sa golf course? Ay, oo naman. Kaya pagka may nag-imbita sa amin mag-golf dyan sa Manila Golf, ayan, Wakwak, Santa Elena, ayan, tsaka yung golf course ni Bossing Ricky Razon, ayan, The Country Club, ayan. Abay, iba yan. Susuot mo yung pangmalakasan mo dyang polo. Ganon. Dapat hindi tinatanggihan yan. Lalo pagka nag-imbita ang ninong ko, Ninong Simeon the Champion Chu, nag-isang mayamang labandero. Hindi dapat tinatanggihan yan, Bossing June Nick daw, Ayan. So, yan po. At ayon nga sa ating bubita, Sister L, itong nasabing golfer na may kalokohan kasi po mga kaibigan. O nga pala, Diyan sa Manila Golf, depende rin pala sa policy ng mga golf club, Sister L. May mga mahigpit katulad dyan sa Manila Golf. Abay, sabi na ating bubit dyan, kung GP Pajernos, Ayan, kung Danny Suarez, ayan, di na nag-iimbita ito, Ayan. At ninong mo, ayan, Michael is my guy, hello, ayan. Sir Angie. At si Attorney Raul Paras at si Justice Ramil Tisoy Oliveros, ayan. Abay, alam mo ba na meron ding gumawa ng kalokohan dyan sa Manila Golf Club, Sister L? Talaga lang. Abay, oo. Abay, hindi na nakatiis. Ginawa naman sa parking lot. Bira naman. Masyadong ayan. Sumasakit yung ulo ko. Wait lang. Masyadong adventurer. Masyadong siguro daring. They find it lakay mas exciting. Ayan. Para naman kayo mga buong sa public talaga. Kayo naman. Parking di na nakatiis. Ayan. Ayon na sa ating Sister L, yung golfer dyan sa siyempre, pagka member ka ng Manila Golf, hindi ka pero matagal na yan, lakay noon pa. Matagal na ng konti, ayan. Alam mo, tinanggal. Ayan, Kasi nga naman, walang karespeto naman na yung ganon. Parking lot, beer. Lapit-lapit ang sogo. O, tika muna, happy birthday muna kay, Maring Grace, ay Mama Grace Ibardone, happy birthday po. Birthday niya pala ngayon. Happy birthday Binabati po. Binabati ang boyfriend, Governor Ben Ibardone is the name. Happy birthday. At ayon na sa ating bubita, Sister L, eto na nga, ito si Milky, golfer ito lahat ng mga golf course ngayon, ito ang talk of the town, Sister L. Dahil ayon na sa ating bubit, nung kinunan nga ng golfer yung ng video, habang siya ay kinakanta ng caddy sakay ng golf cart at nasa ilalim ng tunnel. Ayan. Ay, nasa golf cart pala? Yes, nasa golf cart. Nasa golf cart, Sister L. Hindi mo kaya sa amin binabanggit na nasa golf cart? Ngayon ko lang binabanggit. Ayan. Ngayon mo lang binabanggit. Abay, nasa anong course yan? Dalawang golf course yan sa... Ay, ba't ko binanggit? Bawal banggit pangalan ng golf. Binanggit ba yung Orchard Golf Club? Ayan. Wala ka namang binanggit doon? Nabanggit ko na yata. Hindi ba? Di banggitin natin. Good morning sa mga members at players yan sa Orchard Golf and Country Club. Akala ko naman paulaan mo sa amin kung saan golf, saan yun, ikaw talaga. Kasi doon ulit si Jong Arcano ng Inquirer ha? Ang lakas naman yan sa'yo.
Ayon na sa ating bubita, Sister El, yun na nga, ha? Pumayag din yung kadi. Ayan, meron pa itinagong video. Ang nangyari ngayon na Sister L, ipinaalam doon sa kanyang kaibigan, kanyang BFF, nag-away silang magkaibigan dahil sa utang. Dahil sa utang. Ikinalat ngayon ni BFF yung video, Sister Alam mo lakay, alam mo talaga yung mga nang-uutang. Sila na nga di makabayad, sila pa yung makapalamukha. May kilala akong ganyan. May hugot ka pa rin. Ay, balik mo yung pera ko, ha? Dati best pa rin ngayon. Worst enemy ngayon, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, yang ngayon ang nakalungkot, ha? Dahil ito ay kalat na sa mga golf courses sa Talk of the Town. Ha? Kaya lang, ang malungkot dito, ayan, yun na nga, kalat na. Ayan. Ewan ko lang kung sigurado tatanggalin yung kati dyan. Nakakalungkot naman yun, lakay. Kasi, di ba may pamilya? Paano yung pamilya? May pamilya din, ha? Ayan. Pagkatapos ganyan lesson po mga kaibigan, ha? Lesson learned. Wag naman kayong masyadong ganyan, ha? At ayon na sa ating bubit, ang golfer at ang caddy, ha? Na kalat ngayon ang kanilang sex video, ayan, dahil pinakalat ng kanyang kaibigang caddy rin, ay wala iba kundi si... Sino? Si golfer Mr. G. Ayan. G? As in golfer. Ayan. Kala ko G-gulo. Joke. At si Miss C as in Kadi. Dami. Ito naman, akala ko naman. Bayan. Akala mo yun na nga, ha? Ay, Tisoy, ayan, kayo Tisoy, ha? Ayan, tawag niyan, ha? Ha? Allah, sa Pradera meron din. Aba, ayaw ni Aling Baby Pineda ng ganyan na tumatakbong gobernador, ha? Ay ni Bossing BP yan, Bong Pineda, ha? Sa Pradera meron din ganyan. Ay, totoo? Pambihira kayo. Sino yan? May nagbubuit sa'yo ngayon. Bayan. Report nga muna. Administrative support para sa impeachment proceedings inorganize na ni Senate President Chis Escudero. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, kahit na wala pang hindi pa man nagsisimula yung formal na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ay nagpalabas na ng kautusan si Senate President Francis Chis Escudero para maorganisa yung administrative support para dito. Ito ay nasa ilalim ng kanyang Special Order number 2025-015 na ipinalabas kamakailan lang. Itinalaga ang Senate Secretary na si Attorney Renato Bantog Jr. bilang clerk of court. Siya ang tutulong sa Senate President bilang presiding officer sa pangasiwa ng impeachment. Sila yung magbahala sa recording at reporting ng impeachment proceedings at mangangalaga din sa records nito. Pati na yung pagsisilbi ng mga notices at summon. Ganon din yung pag-administer at panunumpa ng mga magsusumiti ng mga papeles, lalong-lalo na yung mga pleadings sa impeachment court. Samantalang mahalaga din ang magiging papel dito yung Senate Sergeant at Arms na pinamumunuan ngayon ni General Roberto Angcan, dahil sila naman yung magsisilbi ng mga subpoena at mga summon mula sa impeachment court, maliban pa sa seguridad na ibibigay sa mga senador na magsisilbing judges, pati na yung mga miyembro ng prosecution at defense panel, mga testigo at ganoon din yung mga bisita na darating sa Senado sakaling matuloy na ang impeachment proceedings. Yung mga tanggapan sa Senado na nangangailangan ng karagdagang pondo ay makipag-ugnayan lamang sa administrative and financial services para sa kanilang o sa kailanganing pondo sa paghahanda sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Salamat, Raymond. Abay, mukhang ready na ang mga senator judges, ha? Naka-Amerikana na Senator Cheese. Ayan, nasana sa pa-t-shirt. Nadaan sa t-shirt na puti. Tama yan. Dapat mga senador kayo, dapat naman ayan, kagalang ka. Kasi daw lakay, parang ano daw. Ano? Ayoko na nga. Oo, sige na nga. Mababayan ko pala yun. Kala ko utos ni Hart. Mag-t-shirt ka. Ayan. Dummy. Initan lang. Ay, ikaw naman eh. Mula sa Senado, dumakat tayo sa Kamara. Ano ang latest sa Congress, Sister L? Ito naman, lakay, 11-man House Prosecution Team. Magpupulong naman sa susunod na linggo bilang paghahanda sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L at Lakay, sa susunod na linggo magpupulong ng 11-man House Prosecution Team para paghandaan ang mga strategy kahit hindi pa tiyak kung kailan iko-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa sa miyembro ng 11-man House Prosecution Team, may mga initial meeting sa noon ng grupo pero mas magiging malawak ang kanilang pulong simula sa susunod na linggo. Sabi ni Chua, makabubuting handa ang House Prosecution Team habang hinihintay ang desisyon ng Senado. Una rito, kinumpirma na ni House Secretary General Reginald Velasco na tanggap na ng Kamara ang kopya ng petisyon na isinampa sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte na kwestiyon sa impeachment complaint laban sa kanya. Paliwanag ni Velasco, ang Office of the Solicitor General ang tatayong counsel ng Kamara sa usaping ito. Anya ang petisyon ay na-refer na ng Kamara sa OSG at si Solicitor General Menardo Guevara ang sasagot sa panig ng Kongreso. Ako si New Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Standby Giselle Ricafort, standby June Dimakutak. Nako, ano ang latest sa Mindanao? Lalo sa Barm, June, ha? Abay, ang dami ng karasan nangyayari dyan, ha? Oras, Sister L. It's 9:48. May dede si Deo makalma pagtutusan nyo. Oras, Sister L. 9:57 na. Ayan, bati mo na si Muhammad Aya Habarat Yupanko. Ayan. Ayan. Ikaw talaga, Lakay. Bakit? Bati mo natin. Ikaw talaga masyado ka malisyosa, ha? Hindi ako malisyosa. Ikaw Happy kasi. birthday mo na kay pareng Ray Datu. Ayan, mula kay pareng Kaloy Pascual Jr. At binabati natin uli si Ma'am Grace Ebardone. Happy birthday. Ang dating girlfriend ni Governor Ben Ebardone ng Eastern Samar. At batiin ko, Lakay, si Senator Lito Lapid. Saan si Senator Lito ngayon? Sila, Lakay, ay nandyan sa may Alabael, Sarangani, at mayroon daw silang motorcade mula Alabel hanggang Malapatan to Glan, Sarangani. Ayan. At congrats sa kanya. Kasama ba si Senator Manny? Taga Sarangani, Senator Manny Pacquiao, di ba? Hindi ko lang sure, O Lakay. Jensen siya. Ayan, dalawang probinsya niya. Ayan. Anyway, para sa mga brethren sa Ilocos Norte, mga kabsat, ha? Abay si Beverly Full Joey Soriano ng Lawag Masonic Class 71 nag-iimbita sa kanilang public installation sa March 1. Abay sa Sabado, mga kabsat, ayan, March 1 gaganapin sa Lawag Masonic Temple. Ayan, mula kay Beverly Full Joey Soriano. At bukas sa March 1 din, mga brethren, ha? Ang makuyang sa Juan Sumulong Masonic Class number 169 nag-imbita sa kanilang public installation sa March 1 Sabado sa Scottish Rite Temple. Congratulations incoming Worshipful Master Eugene Manlulu Jr., Senior Warden Robert Anthony San Juan, Junior Warden Jeffrey Alvarez, mula kuyang Carlo Maro. At siyempre ang mga brethren sa TM Calo Masonic Lands sa March 28 naman sa Grand Lands. Congrats incoming Worshipful Master Neil Alcaraz,
Senior Warden Rolly Masangkay, Junior Warden Attorney Jan Fama, at ang guest of honor speaker, Right Worshipful Bob Moran. Good morning, Noble Juna Samaniego, ha? Ayan, na gusto na mag-golf ngayon. Sabi naman ni Kuya Alex Flores, naku Kuyang, ha? Ayan, marami magalit na golfer sa'yo, ibinibisto mo sila. Hindi naman lahat, ayan. At happy birthday kay Dr. Harold Banyes, ang Junior Warden ng Kawayan City Masonic Lodge. Happy birthday Kuyang Doc Harold Banyes. Report mula sa Mindanao, Sister L. Ang Commission on Elections sa planong isailalim sa red category ang Cotabato at Maguindanao del Sur dahil sa serye ng mga barilan, mga karahasan dyan. Ang detalye balita mo, RH19, June Dimakutak. June. Yes, Sister L, Mayor, may karagdagang police force na ang dumating sa Cotabato City mula sa Regional Force Company. Isang platoon ito. Estimated na nasa 20 to more than 50 personnel sa ang mga police na ito ngayon sa Cotabato City na makikita sa mga lugar na o iba't ibang lugar dito sa lungsod. Habang nagsasagawa rin ng kanilang sariling foot patrol ang MBLT-5 ng Philippine Marines. Ang kanilang ultimate mission bilang preventive measures sa layuning hindi na masundan pa ang series of killings sa Cotabato City sa nakalipas halos buong buwan ngayon ng Pebrero na ito. Sa pinakahuling insidente ng pamamaril patay kay Engineer Israel Abbas Angas mula Pebrero 2 hanggang Pebrero 25, 6 katao na ang biktima ng pamamaril sa lungsod ng Cotabato habang 14 naman ang naitala sa Maguindanao del Sur sa kabila ng umiiral na COMELEC gun ban. Patatandaang matapos ang pamamaril kay Engineer Israel Abbas Angas sa Barangay RH3, Cotabato City, 2 katao ang nalambat ng CCPO sa kanilang random checkpoint na nakuhanan ng 3 units ng caliber 45 pistols at mga bala na pawang residente ng Datubla, Sinso at Maguindanao del Norte. At sa kapapasok lamang na balita, Sister L. Mayor, kasalukuyan nagpupulong na COMELEC Chairperson George Garcia at PNP Chief General Romel Marbil, may panukalang isailalim na sa red category ng COMELEC ang mga areas sa Cotabato at ganoon din sa Maguindanao del Sur. Habang sa Maguindanao del Norte naman may naitalang 6 ang patay sa pamamaril. Teka muna, June. Mayor, di ba postpone ng election dyan sa BARM? Kailan ba election dyan? Yung sa Parliament, Mayor, sa BTA, this coming November. November. Ayan. Okay. Opo, oo. Okay, maraming salamat, June. Yes, yes, Mayor. Mula dito sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Mula sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. At samantala Lakay, ito mayroong pinadala kasi dito Lakay ang ate ng Pangulo dahil sabi niya dahil sa Republic Act 11982 Expanded Centenarians Act of 2024 na isinulong ni Senator Amy Marcos, mas marami ng senior citizens ang makatatanggap ng cash incentive mula sa gobyerno. Sinabi ni Senator Marcos na kung dati ay tanging mga centenarian lang ang may cash gift, ngayon kahit 80, 85, 90 at 95 years old ay mabibigyan na ng 10,000 pesos habang ang mga umabot naman ng 100 ay tatanggap ng 100,000 pesos na cash gift. Kahapon nga umarangkada na ang nationwide distribution ng cash gifts sa iba't ibang panig ng bansa. Wag mong kakalimutan ang pinili Ilocos Norte, Manang Aimee, ha? Ayan. Marami yatang mga senior na dyan. Siyempre. At ang Philippine Amusement and Gaming Corporation nag-aanyaya po sa lahat ng mga amateur at professional photographers na sumali sa kanilang photo contest na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayan, nag-start yan noong February 1 at ayon kay PAGCOR Chief Chairman and CEO Alejandro Tenco, layunin ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. 8 o maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategory: conventional, mobile at drone. Ayan. At ang deadline ng submission entries hanggang July 31. At para sa karagdagang detalye,
mag-log on lamang sa kanilang website www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Daming Bayan. Samantala, nangako naman si Senator Bam Aquino na tututukan ng batas na magbibigay ng buwan ng sweldo at benepisyo sa opisyal at empleyado ng barangay. Ayon kay Senator Bam, makatutulong ito para magkaroon ng matibay na pagkukunan ng ikabubuhay ang mga nagsisilbi sa mga komunidad. Bukod sa sweldo, magkakaroon din sila ng Government Service Insurance System, PhilHealth, pag-ibig at iba pang benepisyo na tinatanggap ng mga regular na empleyado ng pamahalaan. Kapag muli namang mahalal na senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo. Tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas at isusuling din niya ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga out-of-school youth. Hoy, good morning, Kuyang General O.D. Japana. Kailan ba ang public installation ng mga brethren natin sa Kagitingan na Masonica Lands? Hi, Sir O.D. Nag-message pala siya. Ngayon ko lang nakita, Lakay. Oo nga, may papatanong sana kay Congressman Martinez may gusto next pala time. Siya ipatanong. Next time po, pasensya na. Itanong natin sa mga kandidato sa pagka-senador. At sa ating Your business is our business. Good news sa ating mga, lalo na sa mga overseas Filipino workers, dahil ang GCash papayagan na ang pagpapadala ng pera mula Canada, US, UK at Lakay. Talaga? Oo. Kaya lang international na. May limit yata yung GCash, di ba? Hanggang magkano ba yan? 50,000 ba per day? Ganun ba? Parang malaki, Lakay. Malaki na. Kapag ang account mo ay verified, mas malaki. So alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Nakipag-ugnayan ang GCash sa V-Americas, isang Florida-based cross-border money transfer company, upang payagan ang mga Pinoy sa Estados Unidos at Canada na direktang magpadala ng pera sa Pilipinas. Gayon din ang kasunduan ng GCash at BC Remit, isang United Kingdom-based fintech firm na nagpapahintulot sa mga Pinoy mula United Kingdom, Spain at iba pang European countries na magpadala sa mga GCash account sa Pilipinas simula ngayong buwan. Ayon kay Paul Albano, GCash International General Manager, ang partnership na ito ay nagbibigay daan sa ligtas, mabilis at maaasahan na remittances ng mga overseas Filipino workers sa kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag ni Albano, pinalalakas rin ito ang financial control ng mga OFWs, pati na rin ang pagiging accessible ng GCash anuman ang kanilang lokasyon. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 88 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, bad news to sa mga kababayan natin nasa abroad. Akala ko good news, Lakay Bad news. Alam kung bakit? Abay, pagkahingin sila mga taga sa Pilipinas, ate, kuya, alam pera, yan. Hindi, malayo ko sa, sa... Wala akong sa cash in, Hindi, Gcash mo na lang. Ayan, di ambilis, ha? Ayan, ay nako talaga. Ano mga problema ni Lotto King? Kuya Het, kakabasa ko lang ng item ni Senator Amy. At yan ang ating... Hoy, okay talaga. Kasi naka-onboard pa ako. Ay, good morning, Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dollar ngayon? Magkano bala ka? Oy, bati natin si Joey Papa, ha? Ayan, nakikinig sa atin ang presidente ng Bangon Kalikasan Movement. Ayan, ito ba yung Haribon dati? Pare ko Joey. Ayan, Dr. Ferdy Pagdilaw ng Cagayan de Oro City. Good morning. Oy, si paring Big De Leon Lima, ha? Ayan, nakamonitor sila sa DCME. Ayan. Hi, Sir Vic. Ay, General, si General Jenna Subariaga, batiin natin ng DCEC, ha? Birthday niya ba? Birthday ni General Jenna Subariaga. Happy birthday po. At Kuyang Dado Melegrito, ayan, at Congressman Mosursiful Ariel Kayanan ng Magsasaka Party List, good morning. At Dr. Ruela Salvador ng Maria Doctors Hospital, ayan, good morning, Doc, ha?
abay OA na raw ang MMDA sa bus lane. Si PNPB naman ang dumaan sinita pa. Hindi naman kasi daw yun kasama sa lakay, exempted. Pal na raw ang dating. Ayan tuloy. Pinag-explain tuloy ni Secretary John Vic Remulla, ha? Explain within 24 hours. Doc Ruel Salvador, good morning. Long time no see, Doc. Ayan, kumusta paring Darlie De Roca, ha? At ayan, nakabawa natin palatuntunang damdaming bayan. Ay, good morning, Nabol Illustrious Faji Fajardo, ha? Kuyang Nabol Pat sa Armas, mga umaga po sa inyo. At Illustrious Potentate Dong Mendoza, ayan, successful ba ang ceremonials natin? Hot sunset sa Clark. At binabada natin si very worshipful Nelson Yao. Paalam ka na ba? Hindi pa, ikaw laki na. Antay kita. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Long road. This time check.